Kabanata 47, Ang Dalawang Donya. Napakapangit naman ng mga bahay ng mga Indyong ito. Hindi ko malaman kung paano sila nakatira dito. Dapat maging Indyo para makatira dito. Mga walang respeto at walang pinag-aralan. Pag dumadaan tayo, hindi tayo ginagalang. Pagpuluhin naman ng sombrero, turuan mo gumalang. Paano pag pagbubuhatan ako ng kamay? Lalaki ka ba? Pilay ako. Hindi ka dapat makipagkamay sa isang alperes lamang. Siya ang puno dito. Siya ang puno dito. Anong meron sa atin? Mga Indyo ba tayo? May katwiran ka. Anong meron sa inyo, Donya? Masasabi ko ba ninyo sa akin, senyora, kung bakit kayo nakatitig ng kaganyan? Nainggit ba kayo? Ako? Maiinggit ako? At sa inyo? Siya nga, kinaiinggitan ko, iyang inyong buhok na kulot? Kilalanin nyo ang inyong kinakausap. Baka akala nyo ako ay isang probinsyano o kalunya ng sundalo. Ang bahay ko sa Maynila, hindi makakapasok ang mga alperes kasi naghihintay sila sa pintuan. Aba kayo, Excelentissima Senyora Pupot. Mga alperes nga hindi na makapasok? Yan pa kayang mga pilay na katulad niya? Tara na, huwag mo na yung pansinin. Kaya nung ako turuan ng leksyon ng taong ito? Akala niyo ba hindi ko alam kung sino kayo? Isang hamak na kabet lamang. Kabet! Hoy baboy, bumabanga ka nga rito at durugin ko yung maduming bunganga. Maghintay ka at buburahin ko ang pularetes sa mukha mo. Nandito na ako, lintik ka! Hoy, huminahon na kayong dalawa. Huwag ka nga makialam dito, matandang pilay. Ano sabi mo? Lumaas ka lamang pala. Ayoko makipag-usap ka sa isang lavandera hindi marunong magsuklay. Inuuto mo ba ako? O sadyang ulyanin ka talaga? Baka nakakalimutan mo. Ang tanda mo na kasi. Hoy, 32 pa lamang ako. Hoy, mangmang ka pala. 45 ka na kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko kailangan tanggapin ang mga bagay na ito sa isang taong katulad mo. Wala ka hiya! Turuan mo nga yung kaunti ang asawa mo at bilhan mo ng magandang damit. Kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. Nandito na ako, senyora. Bakit hindi mo durugin ang laway mo ng aking bibig? Ale, pasalamat ka at ikaw ay isang babae. Dahil kung hindi, kanina lang kitang binugbog. Ang alperes. Magsitigil kayong midikong Lucas dahil hindi ikaw lalaki. Po. Binot Ali, anong nangyari dito? Huwag kang makialam dito, hipokritong karinista. Don Tobercio, ilayo mo ng asawa mo dito. Doña Victorina, itigil mo ang masama mong bibig. Marami na ang nakikita. Kabanata 48, Ang Talinghaga. Narito ako upang ipabatid ang magandang balita para kay Padre Salvi. Ang loob ng papel nito ay ang magandang balita na hindi na ako excomulgado. Maria! Nandito si Ibarra at may dalang balita para sa inyong dalawa. Maria, kakarating ko lamang at ang una kong ninasa ay makita ka. Mas mabuti ka na pala kaysa Rati. Pagpasensyahan mo ang pagdating ko na walang paalam. Maaari ba kitang dalawin bukas? Bukas ang aming tahanan sa iyo, Ibarra. Ikalulugod ko ang iyong pagdalaw. Sa susunod ko na lamang ipapaliwanag ng lahat. Ginoong Kristostomo, hinihintay po namin kayo. Isang metros na ang taas ng pader.
2 araw na lang ay pantaying taon na. Ibig nyo na bang tingnan ang hukay sa ilalim? Bago ko makalimutan, nais kong ipabatid sa mga nanginginlag makipag-usap sa akin ay hindi na ako excomulgado. Hindi po namin iniintindi ang excommunion sapagkat kaming lahat ay excomulgado na. Maaari mo bang kuhain ang talaan ng ombrero? Paumanhin, ngunit mamayang hapon, kailangan mong pumunta sa lawak at sumakay sa aking bangka, sapagkat meron tayong mahalagang pag-usapan. Ito na po ang iyong umbrero na hinihingi sa akin. Hinanap ni Ibarra ang pangalan ni Elias sa ombrero, ngunit wala siya doon.